Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mo kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw naalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang manal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kaniyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hentil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang na sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Nawa'y igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga Para kay San Pablo, ang habag na ipinaabot ng Diyos sa mga hintil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At kung susundan natin ang paglalakbay ni Jesus at ang kanyang mga alagad, nung nakalipas na linggo, yung karanasan po ng mga alagad na sila ay hinampas ng alon habang sila po ay papatawid sa kabilang ibayo. At doon ay nakita nilang naglalakad sa tubig si Jesus. Nakalakad din ng kaunti si Pedro, pero nung ito po ay matakot dahil sa hampas ng hangin at ng alon, siya po ay unti-unting lumubog. At sinabi ni Jesus sa kanya, bakit ka nag-alinlangan? At sumigaw si Pedro, natulungan mo po ako, at siya naman ay iniangat ni Jesus. So, napakahalaga po sa panahon ng mga pagsubok sa buhay natin, yung hindi tayo bibitaw sa atin pong pananalig. Sabihin nyo nga po, pananalig. At ngayon ay panibagong kwento ang ibinibigay sa atin. Ipinapakilala ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo ang isang Kananeya, isang babae, isang ina. Ang Kananeya ay itinuturing na pagano, makasalanan. Bawal lumapit ang isang Kananeya sa isang Hudyo o makipag-usap ang Kananeya sa mga Hudyo dahil sila nga ay makasalanan, so itinuturing silang marumi. Pero dito sa kwentong ito ay, sabi nga, isang halimbawa na dapat nating matularan. Pinuri ni Jesus ang babaeng ito at sinabi niyang, napakalaki ng iyong pananalig. Pero paano siya nagkaroon ng malaking pananalig kay Jesus? Ulitin natin, Mga pagano,
Hindi mayroon itong sarili mga Diyos-Diyosan. Pero marahil naririnig ng Kananea ang pangalan ni Jesus. Bantog na bantog o sikat na sikat si Jesus at lalo tigin, hindi lang sa husay magpaliwanag ng mga aral o utos ng Diyos, kundi isa sa kanyang kumbaga kasikatan ay dahil kaya niyang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may karamdaman. Pero paano siya nagkaroon ng malaking pananalig kay Jesus? Pag sinabi nating nagkaroon ng pananalig, naniwala at tinanggap niya si Jesus. Ano ang problema ng babae? Bilang isang ina, mahirap para sa kanya ang makita ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo, pinahihirapan ng demonyo. Walang ibang makatulong sa kanya. Kahit ano pang mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, walang ibang makatulong sa kanya. Anumang mga dalubhasang doktor, hindi rin sila matulungan. Kung kaya, itong pagmamahal na ito ng ina sa kanyang anak, ang nagtulak sa kanya na hindi mawalan ng pag-asa, na siya ay makakalapit o diringgin ang kanyang pakiusap. Alam niya ang estado niya sa buhay. Alam niya na siya ay hindi kabilang sa mga tinatawag na mga pinili ng Diyos. Pero ito rin ang kagandahan na matututunan natin sa halimbawa ng babaeng ito. Ang Diyos, sino man ang lumapit sa Kanya, ang tumawag sa Kanya ng may pananalig, ng may pagkilala, ng may pagsuko ng kanyang sarili. No? Kasi kailangan isuko mo ang iyong sarili, yung papatunay, aaminin mo na kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos. At kapag ginawa yan ng isang tao, walang imposible. Lalo tigin, tandaan natin mabuti. Tumutugon ang Diyos sa taong may pananalig. Hindi dahil sa kulay, hindi dahil sa sex, hindi dahil sa kultura, hindi dahil sa kung sino ka man o anuman ang affiliation mo. Kaya nga ito, malinaw, hindi naman binigyan ng pangalan, ang sinabi lang, Kananea. Pero dahil sa taglay niyang pananalig, nagkaroon ng pananalig para sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Minsan tayo, pag sinabi natin, Katoliko ako, pwedeng nagdidebosyon ka sa mahal na Birhen ng Soledad, nagdidebosyon ka sa Nazareno, nagdidebosyon ka sa mga santo, parang gusto mong ituring na ibigay agad sa iyo ng Diyos ang kahilingan mo. Agad-agad. Kasi nga, ikaw ay, hindi porket Katoliko tayo lang ang maliligtas. Napakaraming Katoliko ang hindi naman nananalig kay Jesus. Minsan nga, naguguluhan na tayo mga Katoliko. Nananalig tayo kay Jesus, yun ay sinasabi natin, pero nananalig din tayo dun sa kung ano-ano mga anito, kung ano-ano mga lucky charm, kung ano-ano mga pampaswerte. Kasi nagbabakasakali tayo. Minsan sinasabi nga natin, wala naman po mawawala dyan. Itatabi mo ang krus kasi nananalig ka. Nananalig ka rin dun sa palaka. Nananalig ka din dun sa pusa. Nasan ba talaga ang pananalig natin?
Parang sinasabi niya, para makasigurado tayo, ilagay natin. O, nasaan nga? Doon pa lang makikita na natin kung gaano kababaw ang ating pananalig kay Jesus. Na kapag panahon ng kagipitan, panahon ng problema, panahon ng pagkakasakit, lahat tatawagan mo na para bang si Jesus ay kabilang sa mga itong dinadasalan natin. Nilalapitan. Nawa, no? Sa halimbawang ito ng Cananea, ang pag-ibig niya sa kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng ibayong pag-asa na hindi sa sumuko, hindi pinanghinaan, kundi mas lumakas ang loob niya na makalapit kay Jesus at dahil sa kanyang pananalig kay Jesus, ipinagkaloob ang kanyang kahilingan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mahabagin ang Diyos Ama at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay. Kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao, nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabaha-bahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, na may tulad ng babaeng Cananea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit, at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga panalangin ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga agarang paggaling, mga natatanging kahilingan, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin.
at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang sa Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Padre.